Ang simpleng imahe ko sa tuktok ng bundok na iyon ay naglalakbay sa mga social networks na hindi ko na-realize na umiiral. Doon nagsimulang maging interesante ang mga bagay. Martes ng umaga, gumagawa ako ng kape sa kusina ni Mila nang tumunog ang telepono ko. Hindi pamilyar ang numero pero may nagtulak sa akin na sagutin. Ito ba si Ave Vergara? Ang boses ay propesyonal, maingat. Oo, ako si Ave. Ito si Jennifer Walsh mula sa Walsh & Associates. Kami ang humahawak ng marketing para sa ilang lokal na negosyo. Tumatawag ako dahil ito ay medyo hindi pangkaraniwan, pero may isa sa mga client namin ang nagbanggit ng ilang social media activity na nakaapekto sa business relationships nila. Inilapag ko ang tasa ko ng kape. Patawad, hindi ako sumusunod. Ang asawa mo, si Noel Vergara, ay gumagawa ng contract work para sa ilang client namin. Isa sa kanila, ang Brightside Financial, ay nagbanggit na mayroong ilang negatibong atensyon na pumapalibot sa mga domestic issue na nagpaparamdam sa kanila na hindi komportable na ituloy ang relasyon. Bumagsak ang sikmura ko. Tumatawag ka ba para hilingin sa akin na tanggalin ang mga social media post ko? Hindi, sa totoo lang. Tumatawag ako dahil may 3 pa kaming kumpanya na nagtanong kung sino ka. Tila, ang kwento mo ay tumatatak sa mga tao at gusto nilang malaman kung available ka para sa marketing consultation. Ang authenticity ay nagbebenta at mayroon kang isang bagay na hinahanap ng maraming brand. Ibinaba ko ang telepono na nahihilo. Ang Instagram post ko ay nakaaapekto sa negosyo ni Noel at kahit papaano ay lumilikha ng mga oportunidad para sa akin. Pagsapit ng Huwebes, naging mas malinaw ang larawan. Nagpadala sa akin si Noel ng isang text na mas mahaba kaysa sa anumang mensahe na ipinadala niya simula noong umalis ako. Thanks to your little stunt, I lost the Brightside account. Sabi ni Ginoong Morales, nakita ng asawa niya ang post mo at nagtaas ito ng mga tanong tungkol sa karakter at pagpapasya ko. This is affecting my livelihood. I hope you're happy. Tinitigan ko ang mensaheng iyon sa loob ng matagal. Pagkatapos ay nag-type ako pabalik, your choices, not mine. Ito ay totoo. Hindi ko siya hiniling na magsinungaling. Hindi ko siya pinilit na iwan ako. Hindi ko siya ginawa na piliin ang kaginhawaan ng pamilya niya kaysa sa dignidad ng asawa niya. Simpleng sinabi ko lang ang katotohanan tungkol sa mga bundok na mas tinatanggap kaysa sa ilang pamilya. Kung ang katotohanan iyon ay hindi maginhawa para sa kanya, siguro dapat niya itong isinasaalang-alang bago niya nilikha ang sitwasyon. Ang epekto ay nagpatuloy sa mga paraan na hindi ko inaasahan. Inunfollow ako ni Gemma sa lahat ng social media platforms. Ganap na nablock ako ng nanay niya, pero sa bawat miyembro ng pamilyang Vergara na pumutol sa akin, 2 bagong tao ang nakipag-ugnayan. Ang mga mensahe ay nagsimulang pumatak noong Miyerkules at naging baha pagsapit ng weekend. Ang mga babae na hindi ko pa nakikilala ay naglalan sa DM ko gamit ang sarili nilang mga kwento. Sarah mula sa Michigan. 8 years na akong iniiwan sa family events ng asawa ko. Seeing your post made me realize I'm not crazy. Jennifer mula sa Ohio. Salamat sa pagsasalita. I thought I was the only one living this nightmare. Lisa mula dito mismo sa bayan. Girl, alam ko eksakto kung aling pamilya ang sinasabi mo. You're better off without them. Ang huling mensahe na iyon ay nagpatawa sa akin ng malakas. Ang maliliit na bayan ay talagang walang tinatagong sekreto. Pero ang mensahe na nagbasag ng puso ko ay nagmula sa isang hindi inaasahan. Ang pinsan ni Noel na si Emmy, ang isa na laging mabait sa akin sa mga pagtitipon ng pamilya. I'm so sorry this happened to you. We weren't told about the engagement party either until the last minute. And when I asked about you, Tita Patring said, family only. I should have said something. I should have stood up for you. I'm ashamed that I didn't. Tinawagan ko si Emmy noong gabing iyon. Nag-usap kami sa loob ng 2 oras. Sinabi niya sa akin ang mga bagay na pinaghihinalaan ko pero hindi kailanman nakumpirma. Kung paano isinaayos ng nanay niya ang mga family event lalo na para iwan ako. Kung paano niya sinira ang mga usapan tungkol sa akin sa loob ng maraming taon. Kung paano si Noel ay naging sobrang pasibo sa pagtatanggol sa akin. Ang pinakamasamang bahagi, sabi ni Emmy, ay hinayaan niya itong mangyari.
Sinabi sa akin ni Marcus na hindi man lang nagtalo si Noel nang sinabi ni Mama na ayaw niya sa iyo roon. Tumango lang siya at sinabi na mas madali iyon sa ganoong paraan. Mas madali. Ang kasal ko ay nabawasan sa kung ano ang mas madali para sa lahat. Pero habang ang mundo ni Noel ay lumiliit at nagiging mas komplikado, ang akin ay lumalawak sa mga paraan na hindi inaasahan. Nagsimula akong pumunta sa mga klase ng yoga kasama si Mila. Ang instructor, isang babae na nasa 60s na nagngangalang Gracia, ay may uri ng karunungan na nagmumula sa pagdaan sa sarili mong mga bagyo. Pagkatapos ng klase isang araw, hinila niya ako sa gilid. "Hindi ko alam ang kwento mo," sabi niya. "Pero nakikita kong nagtatayo ka ulit ng isang bagay. Nangangailangan yon ng tapang." Sumama ako kina Mila at mga kaibigan niya para maghapunan ng 2 beses sa linggong iyon. Mga tunay na hapunan na may kwentuhan at tawanan, hindi ang tahimik, maingat na mga pagkain na pinagsaluhan namin ni Noel sa loob ng maraming buwan. Dinala ko ang 8 taong gulang kong pamangkin na si Emma sa sinehan noong Sabado. At nang tanungin niya kung bakit wala si Tito Noel, sinabi ko sa kanya, "Minsan, ang mga matatanda ay nangangailangan ng espasyo para ayusin ang mga bagay." Tinanggap niya ito nang may madaling karunungan ng mga bata at nagpatuloy sa pagpapatawa sa akin ng malakas habang nanonood ng sinehan, kaya nasing ako ang Diet Coke sa ilong ko. Inakala ni Emma na ito ang pinakanakakatawang bagay na nangyari. Pareho kaming nalusaw sa uri ng tawa na nagpapatahimik sa amin ng ibang nanonood ng sinehan na nagpapatawa lang sa amin ng mas malakas. Ang buhay ng wala si Noel ay hindi malungkot. Tahimik, oo, pero ito ay ang uri ng tahimik na nagmumula sa hindi patuloy na pagmomonitor ng mga salita mo, hindi pag-iingat sa bawat salita galaw, hindi pagtataka kung ang presensya mo ay welcome sa sarili mong kasal. Sa kabila ng lahat, ang litratong iyon ay nanatili sa Instagram ko. Maaari ko itong i-delete. Isang bahagi ng akin ang gusto, lalo na nang nalaman ko ang nawalang negosyo ni Noel. Pero sa tuwing isasaalang-alang ko ito, naaalala ko ang sandaling iyon sa bundok. Ang sikat ng araw sa mukha ko, ang kapayapaan sa ekspresyon ko, ang katotohanan sa mga salita ko. Ang litrato ay naging isang bagay na mas malaki kaysa sa intensyon ko. Hindi ito paghihigante, kahit na naiintindihan ko kung bakit nakita ito ng ilang tao sa ganoong paraan. Hindi ito deklarasyon ng giyera, kahit na malinaw na naramdaman ng pamilyang Vergara na inatake sila nito. Ito ay simpleng ebidensya. Patunay na kapag sinusubukan ng mga tao na burahin ka, hindi mo kailangang makipagtulungan sa sarili mong pagkawala. Linggo ng gabi, eksaktong 1 linggo, pagkatapos sumabog ang mga kasinungalingan ni Noel sa kusina namin, umupo ako sa balcony ni Mila na may isang tasa ng tsaa at nag-scroll sa mga komento sa post ko ulit. Daan-daan na ngayon mula sa mga babae na nagbabahagi ng sarili nilang mga kwento, nag-aalok ng suporta, nagpapasalamat sa akin sa pagsasalita ng katotohanan na natatakot silang ipahayag. Hindi ko plinano ang lahat ng ito. Kumuha lang ako ng litrato at sinabi ang katotohanan tungkol sa pakiramdam na mas tinatanggap sa isang bundok kaysa sa sarili kong kasal. Pero minsan, ang pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong gawin ay simpleng tumanggi na magkunwari na tama ang mga maling bagay. Ang litratong iyon ay nandoon pa rin, hindi inedit at walang paghingi ng tawad. Hindi dahil gusto kong saktan ang kahit sino, kundi dahil ang ilang katotohanan ay karapat-dapat manatiling nakikita. Ang ilang kwento ay kailangang sabihin. At minsan, ang mga taong humihingi ng katahimikan mo ay ang mga taong pinakanangangailangan na marinig ang boses mo. Ang katok ay dumating noong Martes ng gabi, eksaktong 1 buwan pagkatapos kong lumabas ng bahay namin. Nakaupo ako sa lamesa ng kusina ni Mila, nagtatrabaho sa isang freelance marketing proposal. Isa sa 3 na dumating sa akin simula noong tawag sa telepono mula kay Jennifer Walsh. Nakabukas ang laptop ko, umaalsa ang singaw mula sa tsaa ko, at sa wakas ay naramdaman kong nakikita ko ang isang landas pasulong. Pagkatapos, narinig ko ang boses niya sa pasilyo sa labas ng apartment. "Mila, nandoon ba si Ave? Alam kong nakatira siya sa iyo."
Napatigil ako, ang mga daliri ko ay nakahover sa keyboard. Sa pamamagitan ng manipis na pinto, naririnig ko ang sagot ni Mila, matatag pero hindi masama. Noel, hindi ka pwedeng basta-basta na lang sumulpot dito. Kailangan ko siyang kausapin. Pakiusap, 5 minuto lang. Isinara ko ang laptop ko at naglakad sa pinto, dinidiin ang tainga ko laban dito. Ang boses niya ay mukhang iba, mas magaspang, na para bang hindi siya nakatulog ng maayos. Isang bahagi ng akin ang gusto kong kaawaan siya. Isang mas malaking bahagi ng akin ang naaalala ang pag-upo sa kusinang iyon habang sinisisi niya ako dahil sa pagsasabi ng katotohanan tungkol sa sarili kong pagkaiwan. Ave, tawag niya, tila alam na nakikinig ako. Pakiusap, alam kong galit ka, pero maaari nating ayusin ito. Maaari nating alamin ito. Binuksan ko ang pinto ng bahagya lang para makita siya. Nakatayo siya sa pasilyo at ang paningin sa kanya ay parehong pamilyar at banyaga. Parehong maitim na buhok, parehong kayumangging mata, pero mukha siyang mas maliit kahit papaano natalo. Ang mga braso niya ay nakakrus sa depensibong posture na nakilala ko na. At ang mukha niya ay may ekspresyon na nakilala ko. Ang parehong sinanay na kalungkutan na ipinakita niya noong namatay ang lolo niya, noong pinuna ng boss niya ang trabaho niya, noong hindi nangyari ang buhay ayon sa plano niya. Maaari ba tayong mag-usap? Tanong niya. Ang boses niya ay mas mahina na ngayon na nakikita niya ako. Tiningnan ko siya sa loob ng matagal. Ang lalaking ito na pinagsaluhan ko ng kama sa loob ng 5 taon, na ang mga gusto sa kape ay alam ko sa puso, na dating nagpapatawa sa akin hanggang sa sumakit ang tagiliran ko. Ngunit ang taong iyon ay naramdaman na parang isang estranghero na ngayon. Isang taong nilikha ko sa imahinasyon ko para puna ng espasyo kung saan dapat naroroon ang isang tunay na partner. Hindi, sabi ko ng simple. Bahagyang nag-iba ang mukha niya. Ave, pakiusap. Alam kong nagkamali ako. Alam kong mali ang paghawak ko sa mga bagay, pero hindi ito kailangang maging katapusan ng lahat. Katapusan na ito ng lahat. Pinanatili kong matatag ang boses ko, nagulat sa kung gaano ako kakalmado. Ginawa mo ang desisyon na iyon nang pinili mong magsinungaling sa akin. Nang pinili mo sila kaysa sa akin. Nang hinayaan mo akong mag-impake ng bag mo na may love notes habang nagpaplano kang dumalo sa isang party na hindi ako inimbitahan. Maaari akong magbago. Maaari tayong pumunta sa counseling. Kakausapin ko ang pamilya ko. Noel? Putol ko ng dahan-dahan. Mayroon kang 5 taon para kausapin ang pamilya mo. Mayroon kang 5 taon para piliin ako. Hindi mo ginawa. At ngayon, gusto mong ayusin ito dahil may mga kahihinatnan na hindi mo gusto. Nagsimula siyang magsalita ng iba pang bagay, pero umatras ako at isinara ang pinto. Hindi nang may galit, hindi nang may dramatikong flair. Isinara lang ito sa paraan na isinasara mo ang isang libro kapag naabot mo na ang katapusan ng kwento. Narinig ko siyang tumayo doon sa loob ng 1 pang minuto bago umatras ang mga yabag niya sa pasilyo. Lumabas si Mila sa tabi ko, ang ekspresyon niya ay nag-aalala. Ayos ka lang? Oo, sabi ko at sinadya ko iyon. Ayos na ayos ako. Pagkalipas ng 3 araw, isang email ang lumabas sa inbox ko mula kay Patring Vergara, ang nanay ni Noel. Ang subject line ay nabasa, apology. At sandali, may kakaibang ginawa ang puso ko. Baka na-realize niya kung gaano niya ako nasaktan ng malalim. Baka gusto niyang ayusin ang mga bagay. Binuksan ko ito. Dear Ave, hindi namin sinasadya na saktan ka. Hindi lang namin inakala na magmamatter ito dahil hindi ka naman mukhang interesado sa family events. I hope you can understand that planning these things is stressful and we wanted Marcus Knight to be perfect. I hope you're doing well. Sincerely, Patring Vergara. Binasa ko ito ng 3 beses, sa bawat pagkakataon ay nakararamdam ng iba't ibang bagay. Una, sakit. Pagkatapos ay galit. Pagkatapos ay isang bagay na papalapit sa amusement. 27 salita na nakayang humingi ng tawad habang sabay na sinisisi ako sa sarili kong pagkaiwan. Hindi ako mukhang interesado sa family events. Dumalo ako sa bawat kaarawan, holiday,
at pagdiriwang na inimbitahan ako sa loob ng 5 taon. Nagdala ako ng regalo, nagambag sa potluck, ngumiti sa mga usapan na nagparamdam sa akin na hindi ako nakikita. Pero ang linya na tumatak sa akin ay ang pinaka nagsasabi ng totoo. We just didn't think it would matter. Hindi nila inakala na magmamatter na nalaman ko na engaged ang brother-in-law ko. Hindi nila inakala na magmamatter na nagsinungaling sa akin ang asawa ko. Hindi nila inakala na magmamatter na sadyang iniiwan nila ako sa isang family celebration. Hindi nila inakala na magmamatter ako. Hindi ako sumagot sa email, hindi dahil galit ako, kundi dahil sa wakas ay naintindihan ko na hindi na talaga ito mahalaga. Ang opinyon nila sa akin, ang pag-apruba o pagkontra nila, ang kaginhawaan o pagkakomportable nila, wala sa mga ito ang may kapangyarihan sa buhay ko maliban kung ibibigay ko ito sa kanila. Sa halip, gumawa ako ng isang bagay na sinimulan kong gawin gabi-gabi simula noong umalis ako kay Noel. Binuksan ko ang journal ko at isinulat ang mga palatandaan na binaliwala ko, ang mga red flag na ipinaliwanag ko, ang mga sandali kung kailan pinili kong maniwala sa mga salita niya sa halip na magtiwala sa instinct ko. Ang paraan ng pagkuha niya sa telepono niya kapag nag-buzz ito na para bang natatakot siya sa maaaring makita ko. Ang mga litrato ng pamilya na nakapost sa social media na kahit papaano ay hindi ako kasama, kahit na nandoon ako sa parehong kaganapan. Ang mga usapan na tumitigil kapag pumasok ako sa kwarto. Ang paraan ng pagsasabi niya ng sa tingin ng pamilya ko na para bang ang mga iniisip niya at ng kanila ay pwedeng pagpalitin. Ang unti-unting pagguho ng kumpiyansa ko, sobrang banayad, hindi ko napansin hanggang sa nakatayo ako sa isang bundok na naaalala kung ano ang pakiramdam na huminga ng malaya. Ang pagsulat nito ay nagparamdam na totoo, naging hindi matanggihan. Hindi ito isang kasal na biglang nagkamali. Ito ay isang relasyon na dahan-dahang nilalason ako sa loob ng maraming taon. Sobrang unti-unti na umangkop ako sa toxicity nang hindi na-realize na pinapatay ako nito. Pagkalipas ng 2 linggo, gumawa ako ng isang desisyon na nagulat maging ako. Nag-book ako ng weekend trip pabalik sa kabundukan. Ang parehong resort, ang parehong mga trail, ang parehong summit kung saan naging malinaw ang lahat. Sa pagkakataong ito, nag-isa ako. Ang pagmamaneho pataas ay iba nang wala ang ingay ni Dayan at Mila na pumupuno sa kotse, mas tahimik, mas mapag-isip. Nag-check-in ako sa parehong lodge, lumampas sa parehong fireplace kung saan ko nadiskubre ang mga kasinungalingan ni Noel at walang naramdaman kundi pasasalamat para sa sandaling iyon ng masakit na kaliwanagan. Sabado ng umaga, sumakay ako sa lift patungo sa summit ng mag-isa. Ang bundok ay puno ng mga weekend skier, mga pamilya, at mga magkasintahan na nag-e-enjoy sa fresh snow na bumagsak sa loob ng linggo. Ngunit nang maabot ko ang tuktok, nakahanap ako ng isang tahimik na lugar na malayo sa pangunahing mga trail at tumayo lang doon. Ang tanawin ay eksaktong pareho. Walang katapusang mga rurok na nakaunat sa horizon, mga lambak na puno ng mga puno na nababalutan ng snow, langit na sobrang asul na mukhang artificial. Ngunit ako ay ganap na iba. Ang babae na nakatayo rito isang buwan na ang nakalipas ay nasaktan, galit, nagulat sa pagtataksil. Ang babae na nakatayo rito ngayon ay ibang bagay. Ibinuka ko ang mga braso ko sa langit at naramdaman ang araw sa mukha ko, ang malamig na hangin sa baga ko, ang matibay na lupa sa ilalim ng mga paa ko. Pinapatawad kita, bulong ko, at sinadya ko iyon. Hindi dahil karapat-dapat si Noel sa kapatawaran, kundi dahil ang pagdadala ng galit ay parang pagdadala ng mga bato sa backpack ko. Nagpapabagal lang ito sa akin. Pero pinapalaya kita, dagdag ko. At ang mga salitang iyon ay naramdaman na parang mga pakpak na lumalabas. Hindi ako kumuha ng litrato sa pagkakataong ito. Hindi ko kailangan na idokumentaryo ang sandaling ito o ibahagi ito sa kahit sino. Ito ay para lang sa akin, ang babae na lumayo mula sa pagkabura at natagpuan ang sarili sa tuktok ng bundok. Bukas ang mga braso sa isang hinaharap na ganap na kanya. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa pagkabali ng puso, kahit na dumaan ito sa teritoryong iyon. Nagtapos ito sa isang bagay na mas mahusay. Lakas,
kaliwanagan, at ang malalim na kaalaman na hindi na ako ang outsider na nakatingin sa loob. Ako ang babae na naglakad sa sarili niyang liwanag at natagpuan itong sapat na mainit para manirahan doon magpakailanman. Kung ang kwentong ito ng hindi inaasahang mga kahihinatnan ay nagparamdam sa iyo ng bawat emosyon, pindutin ang like button ngayon din. Ang paborito kong bahagi ay nang nag-post siya ng simpleng mountain selfie na may isang tapat na pangungusap at pinanood itong yumanig sa perpekto nilang party mula sa malayo. Ano ang paborito mong sandali? I-drop ito sa mga komento sa ibaba. Huwag palampasin ang mas maraming makapangyarihang kwento ng mga babae na nakatagpo ng kanilang lakas. Ang asawa ko ay nagsabi na ang weekend trip ng kanilang pamilya ay simpleng reunion lang. Pagkatapos, nalaman ko na ito pala ay ang marangyang engagement party ng kapatid niya. Hindi ako inimbitahan, kaya nag-post ako ng isang ski selfie mula sa bundok na may snow. Pagkalipas ng ilang oras, nag-ingay ang telepono ko. Lumabas na nasira ko raw ang perpektong gabi nila. Nag-vibrate ang telepono ni Noel noong 7:30 ng umaga. Kinuha niya ito ng mas mabilis kaysa sa nakita kong pagkilos niya. Kahit noong tumawag ang boss niya, habang naghahapunan kami, mabilis niyang pinunasan ang screen gamit ang mga hinlalaki niya. Ang mga mata niya ay nag-scan sa anumang mensahe na dumating. Pagkatapos, gumawa siya ng isang bagay na nagpakita ng mapait na lasa sa kape ko. Binura niya ito nang hindi nagsasabi ng kahit isang salita. Ayos lang ba? Tanong ko, habang pinapahiran ng mantikilya ang toast ko at sinisilip ang mukha niya sa gilid ng paningin ko. Si Mama lang, sagot niya, at inilapag ang telepono nang nakaharap pababa. May kaunti lang na reunion ng pamilya sa lake sa weekend na ito. Walang espesyal. Ang paraan ng pagkasabi niya ng walang espesyal ay nagpahinto sa akin. Ang pamilyang Vergara ay hindi basta-basta. Pinaplano nila ang hapunan sa Pasko ng 3 buwan bago ang araw. Nagpapadala sila ng formal na imbitasyon para sa simpleng barbecue lang sa likod bahay. Walang kahit anong kaganapan sa pamilyang Vergara ang maituturing na walang espesyal. Mukhang maganda yan, maingat kong sabi. Saang lake? Sa dati lang. Alam mo kung saan tayo pumunta noong kaarawan ni Papa noong nakaraang taon. Nakatalikod na siya sa akin. Papalapit sa coffee maker. Mga lumalang na tao, golf, nakakainip na pag-uusap tungkol sa stock market, mamumuhi ka ron. Salamat sa pakikinig sa isang kwento na nararanasan ng maraming babae. Kung naniniwala ka sa katapatan at katotohanan sa pamilya, mag-subscribe ng libre para suportahan ang mas maraming kababaihan. Ngayon, narito kung paano binago ng weekend na iyon ang lahat. Naalala ko ang weekend na iyon sa lake. 2 oras na ginugol ng tatay niya sa pagpapaliwanag ng municipal bonds sa sinumang makikinig. Kinutya ng nanay niya ang bawat ulam sa restaurant. Ang kapatid niyang si Gemma ay kumuha ng 47 litrato ng salad niya. Hindi siya nagkakamali. Sobrang nabagot ako. Sige, baka makasama ako sa isang bahagi, suhestyon ko. Hindi ko iindahin ang nakakainip na bagay kung nangangahulugan iyon na makakasama ko ang lahat. Humarap si Noel at sandali lang may kumislap sa mukha niya. Takot. Pagkataranta, mabilis itong nawala kaya halos makumbinsi ko ang sarili ko na guni-guni ko lang iyon. Babe, honestly, mamimiserable ka lang. Nagrereklamo na si Mama tungkol sa halumigmig. Dala ni Papa ang mga golf club na hindi niya tinantanan sa pagkukwento. At alam mo naman si Gemma kapag nakainom siya ng sobra. Lumapit siya at hinalikan ng noo ko. Saka, hindi ba sabi mo may pinaplano sina Diane at Mila ngayong weekend? Iyon ay totoo. Nabanggit ni Diane ang kagustuhang mag-ski at si Mila ay matagal nang nagsasalita tungkol sa pangangailangan ng girls trip. Nagdadalawang isip ako tungkol dito, lalo na dahil nakukonsensya akong iwan si Noel ng mag-isa. Pero kung makakasama naman niya ang pamilya niya, siguro tatawagan ko sila, sabi ko. Perfect. Pareho tayong mag-e-enjoy. Pinasadahan niya ng kamay ang balikat ko at umakyat sa itaas para maghanda sa trabaho. Umupo ako roon sandali, nakatingin sa tasa niya ng kape. May mali pa rin, pero hindi ko matukoy kung ano.
Siguro, iyon ay ang paraan ng pagkuha niya sa telepono niya. Siguro, kung gaano kabilis siyang nag-alok ng alternatibo nang imungkahi kong sumama. O baka naman, guni-guni ko lang, pinapakain ng 5 taon ng pakiramdam na isa akong outsider sa pamilya niya. Ang totoo, hindi pa talaga ako tinanggap ng pamilyang Vergara. Hindi naman ito dramatiko o halata. Walang sigawan o malakas na pagsara ng pinto. Mas banayad ito. Pag-uusap na tumitigil kapag pumasok ako sa kwarto. Mga inside joke na hindi ako kasali. Mga tradisyon sa holiday na laging nangyayari kapag wala ako. Noong nakaraang Pasko, inakala kong sa wakas ay gumaganda na ang mga bagay. Ang nanay niya ay nagbigay ng papuri sa green bean casserole na dinala ko. Nagtanong ang tatay niya tungkol sa trabaho ko sa marketing firm. Nagpakita pa si Gemma sa akin ng mga larawan ng bago niyang apartment. Ito ay naramdaman tulad ng pag-unlad na parang pagkatapos ng 5 taon ng kasal, sa wakas ay nagiging bahagi na ako ng pamilya sa halip na asawa lang ni Noel. Pero ngayon, habang iniisip ko, napagtanto ko na ang lahat ay magalang, kordyal, hindi mainit, pero hindi rin naman mapanlaban. Ito ay ang uri ng interaksyon na mayroon ka sa mga kakilala, hindi sa pamilya. Ang uri ng ngiti na ibinibigay mo sa kapitbahay na hindi mo talaga kilala, ngunit gusto mong panatilihing maganda ang relasyon. Tinawagan ko si Diane nung lunch break ko. Kaya, tungkol sa ski trip na iyon, sabi ko nang sumagot siya, "Oh my gosh, oo, sobrang abala si Mila sa pag-check ng panahon. Ang snow daw ay perpekto ngayong weekend." Ang sigasig ni Diane ay nakakahawa. "Free ka ba? Alam kong karaniwan ay may ginagawa ka kay Noel tuwing weekend." "May family thing siya, kaya sa inyo ako." "Excellent. Tiningnan ko na ang mga lodge. May isang magandang lugar mga 3 oras sa Hilaga. Hindi marangya, pero may fireplace at naghahain sila ng kamanghamanghang hot chocolate." Sa unang pagkakataon sa buong araw, naramdaman ko ang tunay na kagalakan tungkol sa isang bagay. "I-book mo na. Ako na ang bahala sa snacks." Noong gabing iyon, nabanggit ko ang ski trip kay Noel habang nagluluto kami ng hapunan. Hinihiwa niya ang mga gulay para sa stir-fry at minamarinate ko ang manok. Ito ay isa sa mga paborito naming gawain. Ang magluto ng magkasama, magkwentuhan tungkol sa aming mga araw, magplano ng weekend. "Mukhang perpekto," sabi niya. Pero hindi siya nakatingin sa akin. Sobrang nakatutok siya sa paghiwa ng mga karot na para bang iyon ang pinakamahalagang gawain sa mundo. "Kailan ka aalis para sa lake?" tanong ko. Kwento ng kataksilan at pagbangon. Ang table para sa isa. Nag-iisa akong kumain sa birthday table ko na para sa 6. Ang asawa ko, ang matalik kong kaibigan, at maging ang sarili kong kapatid ay binaliwala ang imbitasyon. Akala nila hindi ko alam ang tungkol sa kanilang relasyon. Habang sumisipsip ako ng champagne, may iniabot sa akin na isang note ang waiter. "Tingnan mo ang phone mo ngayon." Nanginginig ang baso ng champagne sa aking kamay habang nakatingin ako sa mga larawan sa aking telepono. Ang asawa kong si Carlo, hinahalikan ng kapatid kong si Isabel, suot ang nawawala kong diamond ring na parang isang tropeyo. Sa paligid ko, puno ng ingay ang restaurant dahil sa mga birthday celebration at anniversary toast. Ngunit ang tanging naririnig ko ay ang nakakabinging katahimikan ng 5 bakanting upuan sa aking mesa. 3 oras bago iyon, pumasok ako sa Chez Laurent na punong-puno ng pag-asa. Sinalubong ako ng hostess na si Marisa nang may nakasanayan na niyang mainit ng ngiti. "Mesa para sa 6, Gingying Natalie," tanong niya. "May espesyal po bang okasyon?" tanong niya, habang inaayos ang mga bagong puting liryo sa gitna ng aming nakareserbang mesa. Halos nagliliwanag ako nang sabihin ko sa kanya na ika-47 kaarawan ko
at darating ang pamilya ko para sa aming tradisyonal na pagdiriwang. Dadalhin ni Carlo ang cake, sabi ko sa kanya, hindi maitago ang aking kasabikan. Ang red velvet mula sa Sweetheart Bakery, ang kaparehong bilihan kung saan namin kinuha ang wedding cake namin 15 taon na ang nakakaraan. 3 beses ko na bang binanggit sa kanya ang cake na yon nitong linggong ito. Nagpaparamdam na parang nagiiwan ng mga breadcrumb. Bawat beses ay tumatango lang siya habang nag-i-scroll sa kanyang telepono. Ngunit inakala kong nakikinig siya. Palagi akong umaasa na nakikinig siya. Ang unang 20 minuto ay lumipas na puno ng kaba. Inayos ko ang mga upuan, tiniyak na ang kay Isabel ay nakaposisyon kung saan niya matatanaw ang buong restaurant. Gusto niya kasing manood ng mga tao. Ang upuan ni Elisa ay nakaharap sa bintana dahil gusto niya ang tanawin sa kalye. Maging ang mga pwesto ni na Ernesto at Helena ay maingat na pinili, sapat na malapit para marinig ang mga kwento ni Carlo, ngunit sapat na malayo sa kusina para maiwasan ang ingay na nagpapakaba kay Helena. Nagdala si Marisa ng mga basket ng tinapay at naglagay ng mga basong may tubig. Ang kanyang paggalaw ay unti-unting naging mas nag-aalangan sa bawat pagdaan. Sa pangatlong refill, nagsimula na siyang umiwas sa aking mga mata. Naiintindihan ko, ang awa ay nakasulat sa kanyang mukha sa maingat at propesyonal na paraan. Ang telepono ko ay patuloy na nagbe-vibrate sa unang 30 minuto. Inaasahan kong lalabas ang pangalan ni Carlo sa screen na may mga paumanhin tungkol sa trapiko o isang work emergency na magpapalipas sa kanya ng 15 minuto. Sa halip, ito ay mga spam call at promotional text. Ang katahimikan mula sa pamilya ko ay tila sinadya, kinakalkula. Alas 7:15 ng gabi, order ako ng isang baso ng alak. Pagpatak ng 7:30, naubos ko iyon at nagtanong para sa menu ng hapunan. Ang waiter, si Lito, ayon sa kanyang name tag, ay may mabait na mga mata sa likod ng salamin na may wire rim. 3 taon na niya kaming siniserbisyuhan. Alam niya ang karaniwan naming order at natatandaan niyang palaging humihingi si Carlo ng dagdag na mantikilya para sa kanyang tinapay. Dapat ba tayong maghintay ng kaunti pa? Tanong ni Lito ng marahan. Nagkunwaring inaayos ang mga hindi nagamit na kubyertos habang pasimpleng sumusulyap sa mga bakanteng upuan. Nahuli lang sila, sagot ko. Ang boses ko ay mas matatag kaysa sa aking mga kamay. Ngunit kahit sinabi ko iyon, ang mga salita ay tila walang laman. Si Isabel ay nakatira 20 minuto lamang ang layo at kilalang maaga sa lahat. Si Elisa ay nagtatrabaho 6 na block mula sa restaurant at 2 beses kinumpirma ang aming plano nitong linggong ito. Umalis si Carlo ng bahay bago ako, nagpapanggap na kailangan niyang kumuha ng mga gamit para sa gabing iyon. Ang mag-asawa sa katabing mesa ay nagdiriwang ng engagement ng kanilang anak na babae. Ang dalaga ay patuloy na ipinapakita ang kanyang singsing. May luhang dumadaloy sa kanyang pisngi habang hawak ng kanyang ina ang kanyang mga kamay. Hindi ko na malayang hinawakan ko ang aking walang singsing na daliri, ang parehong lugar kung saan nakalagay ang diamond ng lola ko sa loob ng 15 taon hanggang sa misteryosong nawala iyon 3 linggo na ang nakalipas. Tinulungan ako ni Carlo na hanapin ang bawat drawer, bawat bulsa, bawat sulok ng aming bahay. Ang kanyang pag-aalala ay tila tunay. Pagpatak ng alas 8 ari, nagsimula na ang dinner rush ng restaurant. Napuno ang mga kalapit na mesa ng mga pamilya na may tawanan at masiglang usapan. Isang grupo ng mga tinedayer ang naghati-hati sa isang napakalaking chocolate cake, nagsiselfie at gumagawa ng mga alaala na ikinainggit ko. Isang matandang mag-asawa ang magkahawak kamay sa maliit nilang mesa. Nagtatapos sa mga pangungusap ng isa't isa pagkatapos ng malamang ay dekada na silang magkasama. Umupo akong nag-iisa, sinusuri ang aking telepono bawat ilang minuto. Bawat pagbukas ng pinto ng restaurant, tumatalo ng puso ko. Bawat beses na hindi ko kilala ang pumasok, kaunti pang pag-asa ang namamatay. Ang mga bakanteng upuan sa paligid ko ay tila mga akusasyon. Ebidensya ng mga relasyon na tila hindi ko naunawaan, pag-ibig na tila inakala ko lamang. Dinala ni Lito ang appetizer na in-order ko, ang paboritong calamari ni Isabel,
at dahan-dahang nagmungkahi na baka gusto kong tawagan ang pamilya ko. Nanginginig ang aking mga daliri habang dinadial ko ang numero ni Carlo. Direktang napunta ito sa voicemail. Ganon din ang telepono ni Isabel. Nagring ang kay Elisa ng isang beses bago naputol na parang sinadya niyang i-decline ang tawag. Dito nagsimula ang tunay na takot. Hindi ito tungkol sa trapiko o work emergency o nakalimutang plano. May mali, talagang mali. Nanginginig ang mga kamay ko habang nag-i-scroll ako sa aking mga contact para hanapin ang numero ni na Ernesto at Helena. Kung may sino mang magsasabi sa akin ng totoo, sila iyon, ang aking mga biyenan. Hindi sila kailanman lumiban sa isang pagtitipon ng pamilya sa loob ng 15 na taon na kilala ko sila. Nang mag-propose si Carlo, umiyak si Ernesto. Nang nahirapan kami sa kawalan ng anak, inalo ako ni Helena sa bawat kabiguan. Nagring ang telepono ng 3 beses bago sumagot si Helena. Natalie, sweetie, kumusta ang pakiramdam mo? Nandito ako sa restaurant, sabi ko, naguguluhan. Para sa hapunan ng kaarawan ko. Nasaan kayo ni Ernesto? Katahimikan ang bumalot sa linya. Sa wakas, bumalik ang boses ni Helena, mas mahina at nag-aalangan. Hindi namin alam na may hapunan, honey. Sabi ni Carlo, kinansela mo dahil masama ang pakiramdam mo. Sabi niya, kailangan mo ng space mula sa lahat ngayon. Tila umikot ang restaurant sa paligid ko. Ang mga usapan sa kalapit na mesa ay naging ingay sa background, parang television static. Ang alak sa aking baso ay biglang naging mapait at ang amoy ng bawang mula sa kusina ay nagpakulo sa aking tiyan. Sabi niya, kinansela ko? Ang boses ko ay tila banyaga sa sarili kong pandinig. Kahapon ng umaga, patuloy ni Helena, ang kanyang tono ay lalong nag-aalala sa bawat salita. Tinawagan niya kaming dalawa. Sabi niya, may problema kayo at ayaw mong makita ang sinuman. Gusto pa sanang dalawin ka ni Ernesto, ngunit iginiit ni Carlo na kailangan mo ng oras na mag-isa. Nagsinungaling si Carlo sa kanila. Si Carlo, na hindi kailanman pinalampas ang pagkakataong papuntahin ang kanyang mga magulang para maghapunan, na tumatawag sa kanila 2 beses sa isang linggo, na binuo ang kanyang pagkatao sa pagiging perpektong anak. Sinadya niyang ibukod sila mula sa aking kaarawan. Ang tanong na matagal nang nagkukubli sa anino ng aking isipan ay lumabas na sa liwanag. Ano pa ang sinabi niyang kasinungalingan? Lumitaw si Lito sa tabi ng aking mesa na parang ipinatawag ng aking pagkabalisa. Walang imik, inilagay niya ang isang sariwang baso ng champagne sa tabi ng hindi ko nagalaw na hapunan at isang maliit na nakatuping papel sa tabi nito. Nagtagpo ang aming mga mata nang may tindi na nagpakunot sa aking noo. Oras na po, gangara Natalie, sabi niya ng tahimik. Ang kanyang boses ay may bigat na nagpahiwatig sa akin na hindi ito tungkol sa serbisyo ng hapunan o restaurant protocol. Ang aking mga daliri ay nagkakandabulol sa papel, dahan-dahang binubuksan ito na parang naglalaman ng pampasabog. Ang sulat kamay ay maingat, sinadya. Tingnan mo ang phone mo ngayon. Tumingin ako kay Lito, ngunit umalis na siya, binibigyan ako ng privacy para sa kung anuman ang mangyayari. Sa paligid ko, nagpatuloy ang gabi ng restaurant. Ingay ng mga baso, bulong ng mga usapan, ang malambot na jazz na tumutugtog sa itaas. Ngunit naramdaman kong na-isolate ako sa sandaling ito, nakabitin sa pagitan ng aking dating buhay at kung anuman ang katotohanan na naghihintay sa aking telepono. Nang nanginginig ang mga kamay, binuksan ko ang screen. Ang photo gallery ay bukas. Nagpapakita ng mga larawan na hindi ko pa nakita. Huminto ang aking puso. Pagkatapos ay nagsimulang tumibok ng napakalakas na naramdaman ko ito sa aking lalamunan. Si Carlo at Isabel na naghahalikan sa isang lugar na mukhang restaurant na ito. Ang kamay ni Isabel ay nakalahad patungo sa kamera. Ang singsing ng lola ko ay kumikinang sa kanyang daliri na parang beacon ng kataksilan. Ipinapakita ng timestamp 2 araw na ang nakalipas, Martes ng gabi, ang parehong gabi na tumawag si Isabel para kumpirmahin ang aming birthday plan na may kakaibang masiglang boses. Mayroon pang ibang mga larawan. Si Carlo at Isabel na pumapasok sa isang hotel. Si Carlo at Isabel sa isang tindahan ng alahas.
Ang parehong tindahan kung saan namin pinasadya ang aking singsing taon na ang nakakaraan. Isang resibo para sa isang romantikong hapunan para sa dalawa na nakacharge sa credit card na bihira kong tingnan. Ngunit ang huling larawan ang siyang sumira sa natitirang bahagi ng aking composure. Isang screenshot ng mga text message sa pagitan ni Carlo at Isabel na nagpaplano ng kanilang gabi ng magkasama habang nakaupo ako sa bahay, nag-aalala tungkol sa nawawala kong singsing at nasasabik sa aking birthday celebration. Ang dali niyang maloko, sulat ni Isabel. Inaakala pa rin niyang nawala ang singsing niya. Halos napakadali nito. Ang tugon ni Carlo ay nagpalamig sa aking dugo. Hayaan mo siyang magkaroon ng maliit niyang birthday dinner. Uupo siyang nag-iisa at sa wakas ay maiintindihan niya kung ano ang halaga niya sa lahat. Plinano nila ito, hindi lang ang relasyon, kundi pati ang kalupitan ng sandaling ito. Gusto nilang umupo ako rito na napapaligiran ng mga bakanteng upuan. Napagtanto na ang mga taong pinakamamahal ko ay piniling saktan ako sa pinakamatinding paraan na posible. Ngunit habang nakaupo ako roon, nakatingin sa ebidensya ng kanilang kataksilan, may nangyaring hindi inaasahan. Ang mga luha na pinipigilan ko ay natuyo. Huminto ang panginginig ng aking mga kamay. Ang babaeng gumugol ng mga buwan sa paggawa ng mga dahilan para sa kahina-hinalang pag-uugali. Nasinisisi ang sarili sa pakiramdam ng pagiging paranoid. Nakinumbinsi ang sarili na ang pag-ibig ay nangangahulugang pagtitiwala kahit na ang pagtitiwala ay tila hangal. Ang babaeng iyon ay wala na. Sa kanyang lugar, umupo ang isang tao na hindi ko na naging ako sa loob ng maraming taon. Isang babae na alam kung ano ang halaga niya at kung ano ang nararapat sa kanya. Akala nila, mahina ako, predictable, ang tipo na iiyak at magpapatawad at magkukunwaring walang nangyari. Nakalimutan nila kung sino ako bago ako naging asawa nila, kapatid nila, ang kanilang madaling target. Malapit na nilang matandaan. Tumingin ako mula sa aking telepono, hinahanap si Lito sa gitna ng abalang staff ng restaurant. Nagpupunas siya ng mga baso ng alak sa likod ng bar, ang kanyang paggalaw ay ayon sa pamamaraan at kalmado, na parang hindi lang siya naghatid ng ebidensya na sisira sa aking kasal. Nang magtagpo ang aming mga mata sa kabila ng dining room, dahan-dahan siyang tumango. Hindi awa, hindi simpatya, kundi pagkilala lamang sa isang trabahong natapos. Ang kwento ni Lito. Ang kwento kung paano naging kaalyado ko si Lito ay nagsimula 8 araw na ang nakalipas, kahit na ang mga binhi ay naitanim na buwan na ang nakalipas. Nagsimula akong mapansin ang mga bagay. Maliliit na hindi pagkakapare-pareho na isa-isa ay walang kahulugan, ngunit magkasama ay bumubuo ng isang pattern na hindi ko maaaring balewalain. Ang telepono ni Carlo ay nakaharap sa ibaba habang kumakain. Si Isabel ay nagde-decline ng tawag ko, pagkatapos ay nagte-text makalipas ang ilang oras na may detalyadong palusot. Ang paraan ng paghinto ng mga usapan kapag pumasok ako sa mga silid, pinalitan ng sobrang liwanag na mga ngiti at bigla ang pagbabago ng paksa. Noong nakaraang Martes ng hapon, nag-e-erand ako sa sentro ng syudad nang magpasya akong dumaan sa Chez Laurent. Hindi para mag-lunch, kundi dahil kailangan kong makita si Lito. Naging higit pa siya sa aming waiter sa paglipas ng mga taon. Siya ay isang fixture sa aming mga pagdiriwang ng pamilya. Isang tao na nakakatanda sa mga anibersaryo at nagtatanong tungkol sa mga promotion at nakakapansin kapag may nawawala sa aming karaniwang grupo. Natagpuan ko siyang nag-aayos ng mga mesa para sa serbisyo sa gabi. Ang kanyang tumpak na paggalaw ay gumagawa ng perpektong mga place setting na may military efficiency. Halos walang tao ang restaurant sa tahimik na espasyo sa pagitan ng tanghalian at hapunan. Ang sikat ng araw ay dumadaloy sa matataas na bintana at sumasalo sa mga alikabok sa ginintuang sinag. "Ging, Natalie," sabi niya, tumingin ng may tunay na pagkagulat. "Wala po akong reservation ngayon, Lito." Nagsimula ako, ang boses ko ay halos bulong. "May kailangan akong itanong sa iyo." Ang mga salita ay tila katawa-tawa habang naghahanda akong magsalita.
parang isang bagay mula sa isang spy novel kaysa sa aking ordinaryong buhay. Nakita mo ba si Carlo dito kamakailan nang wala ako? Huminto ang kanyang mga kamay sa mga kubyertos. Sa paghinto na yon, nakita ko ang sagot bago siya magsalita. Jing, Natalie, ako? Pakiusap, putol ko. Alam ko kung paano ito pakinggan. Alam kong malamang na mukha akong paranoid o selosa o wala sa sarili, ngunit kailangan kong malaman. Inilapag ni Lito ang mga fork na inaayos niya at tumingin sa akin ng direkta. Talagang tumingin sa isang paraan na nagpahiwatig sa akin. Nanonood siya, napapansin, pinagsasama-sama ang mga piraso tulad ng ginawa ko. Noong nakaraang linggo, sabi niya ng maingat. Huwebes ng gabi, nandito siya kasama ang kapatid mo. Ang kumpirmasyon ay tumama sa akin na parang malamig na tubig, kahit na inaasahan ko ito. Sila ba? Ibig kong sabihin, mukha ba silang... Hindi sila kumikilos na parang magkapatid, sabi ni Lito ng marahan. Marami na akong naserbisyuhan na mag-asawa para malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng family dinner at iba pa. Pumikit ako, naramdaman na tila umikot ng bahagya ang restaurant sa paligid ko. Nang idilat ko ang mga ito, nakatingin pa rin sa akin si Lito nang may mabait at matalinong mga mata na nagserbisyo sa aming pamilya sa loob ng maraming taon. Kailangan ko ng patunay, bulong ko. Alam kong nagpapamukha sa akin itong mapanira, ngunit kailangan kong makatiyak. Kailangan ko ng ebidensya. Tumingin si Lito sa paligid ng walang taong restaurant, pagkatapos ay kumuha ng upuan sa mesa na inaayos niya. Umupo po kayo, Gangesan Natalie. Hayaan ninyo akong sabihin sa inyo kung ano ang napansin ko. Sa sumunod na 20 minuto, nagpinta si Lito ng isang larawan na sumira sa bawat palusot na ginawa ko para sa kanilang pag-uugali. Nakita niya sila rito 3 beses sa nakaraang buwan, palaging Martes ng gabi kapag may book club ako. Hiniling nila ang sulok na booth, ang parehong lugar kung saan nag-propose sa akin si Carlo taon na ang nakakaraan. Iba't ibang alahas ang suot ni Isabel bawat beses, mga piraso na hindi ko pa nakita. Noong nakaraang Martes, may suot siyang diamond ring, sabi ni Lito. Ang kanyang boses ay maingat. Magandang piraso, mukhang vintage. Ang singsing ng lola ko ang inireport kong nawawala sa aming insurance company. Hindi ko po maaaring espiyahin ng mga customer, patuloy ni Lito. Pero kung sakaling pumasok sila ulit at kung sakaling nasa tamang lugar ako sa tamang oras, dahan-dahan siyang huminto na may kahulugan. Gagawin mo ba? Tanong ko. Ibig kong sabihin, kung hindi masyadong abala, maaari mo ba? Jeng, Natalie, 3 taon na po kayong pumupunta rito. Naalala ninyo ang pagtatapos ng aking anak. Nagtatanong kayo tungkol sa kalusugan ng aking ina. Nagtitip kayo ng maayos kahit na mabagal ang serbisyo. Ang asawa ninyo ay nagtitip ng eksaktong 15% at kumakaway ng mga daliri kapag humihingi ng inumin. Ang kapatid ninyo ay hindi kailanman nagsabi ng pakiusap o salamat. Inayos ni Lito ang perpekto ng place setting. Kung nagpaplano silang saktan kayo, nagkamali sila ng restaurant na pinili. Kinabukasan, nag-text sa akin si Lito mula sa isang hindi kilalang numero. Nagpareserba sila para mamayang gabi, Mesa Dwells, 7:30. Tiningnan ko ang mensahe na iyon sa loob ng 1 oras. Lumamig ang aking kape habang pinoproseso ko kung ano ang kahulugan nito. Hindi lang sila nagkakaroon ng relasyon. Ipinagyayabang pa nila ito sa lugar kung saan kami nagdiriwang ni Carlo ng bawat milestone ng aming kasal. Pagsapit ng gabi, kinumbinsi ko ang sarili na huwag pumunta. Ano ang gagawin ko? Magtatago sa likod ng halaman na parang isang detective show? Haharapin sila sa publiko? Ang mga senaryo ay tila katawa-tawa o mapanira. Ngunit nag-text ulit si Lito ng 6:15. Maaga silang dumating. Dapat ninyong malaman na suot niya ang singsing ninyo. Nagmaneho ako papunta sa restaurant nang walang plano. Nagpark sa tapat ng kalye kung saan makikita ko sa pamamagitan ng mga bintana. Nandyan sila sa mesa dole, ang kaliwang kamay ni Isabel ay nasisinaga ng liwanag ng kandila habang siya ay nagkukuwento. Ang diamond ng lola ko ay kumikinang na parang nagdiriwang ng kalayaan mula sa aking jewelry box.
Nag-vibrate ang aking telepono sa isa pang mensahe mula kay Lito. Kitchen entrance, staff parking lot. Maaari ko kayong papasukin kung gusto ninyong makita para sa inyong sarili. Nakita ko ang sarili ko na naglalakad sa likod na pinto ng Chez Loron na parang isang karakter sa kwento ng iba. Binigyan ako ni Lito ng server's apron at itinuro ako patungo sa service station na nag-aalok ng malinaw na tanawin ng Mesa Dueve. Hindi po nila kayo makikita rito, bulong niya. Pero maririnig ninyo ang lahat. Si Isabel ay kalagitnaan ng pangungusap nang nakinig ako. Inaakala niyang nasa klase ako ng yoga. Napakatiwala niya, halos nakakalungkot. Tumugon si Carlo, hinihiwa ang kanyang steak nang may agresibong katumpakan. Kahapon, nagpasalamat siya sa akin sa pagtulong sa kanya na hanapin ang singsing na iyon. Talagang nagpasalamat siya. Nagtawanan sila ng magkasama, ang tunog ay matalim at malupit sa intimate na kapaligiran ng restaurant. Ang ibang kumakain ay sumulyap sa kanila, marahil ay nagtataka kung ano ang nakakatuwa. Minsan iniisip kong alam niya, sabi ni Isabel, pinaiikot ang singsing sa kanyang daliri na parang sinusubukan kami, naghihintay na makita kung hanggang saan kami makakarating. Walang lakas ng loob si Natalie para sa komprontasyon, sagot ni Carlo. Magdadahilan siya para sa atin hanggang sa handa na tayong huminto sa paglalaro. Lumitaw si Lito sa tabi ko na may isang maliit na aparato na hindi ko napansin noon. Audio at video ng restaurant security system, bulong niya. May access ako para sa kadahilanang pangkaligtasan. Kwalipikado itong kaligtasan, hindi ba? Tumango ako, hindi makapagsalita habang pinapanood ko ang asawa kong subuan, ang aking kapatid ng dessert gamit ang parehong fork na ginamit niya para subuan ako ng cake sa araw ng kasal namin. Nakuha ng mga recording ang lahat. Ang kanilang plano na gamitin ang aking credit card para sa isang weekend trip, ang kanilang pag-uusap kung aling mga kaibigan ang sasabihin muna nila kapag nagsabi na sila ng totoo, ang kanilang kaswal na kalupitan tungkol sa aking inakala na pagka-inosente. Inilipat ni Lito ang lahat ng iyon sa isang secure folder sa aking telepono, kasama ang mga larawan na kinuha mula sa iba't ibang anggulo at timestamp na nagpapatunay na hindi ito ang una nilang romantikong hapunan. Ang hotel reservation ay nakapangalan sa iyo, sabi ni Lito, habang pinapanood namin silang maghanda na umalis. Narinig ko silang nag-uusap tungkol dito, parehong card na nasa file mo rito. Ang kataksilan ay may mga layer na nadidiskubre ko pa rin. Hindi lang sila nagkakaroon ng relasyon, kundi pinopondohan pa nila ito gamit ang aking pera at tinatawanan ang aking katangahan habang suot ang aking alahas. Nang umalis sina Carlo at Isabel sa restaurant noong gabing iyon, inabot sa akin ni Lito ang isang maliit na sobre. Sa loob ay isang resibo para sa kanilang hapunan, naka-charge sa card na ibinigay ko sa kanila tao na ang nakalipas para sa family emergencies, at isang note sa kanyang maingat na sulat kamay. Mas karapat dapat po kayo sa mas mahusay kaysa sa mga taong nagdiriwang sa pagsasakit sa inyo. Ngayon, nakaupo sa aking birthday table na may ebidensya na nagliliyab sa aking telepono. Naunawaan ko kung bakit tila desidido si Lito nang ilagay niya ang baso ng champagne sa tabi ng aking plato. Hindi lang siya nagtipon ng patunay ng kanilang relasyon. Dinokumento niya ang kanilang plano na ipahiya ako ngayong gabi. Ang kanilang inaasahan na uupo ako rito nang nag-iisa habang nagdiriwang sila sa ibang lugar. Kinuha ko ang atensyon ni Lito at binulong ang salamat sa kabila ng dining room. Binigyan niya ako ng higit pa sa ebidensya. Binigyan niya ako ng regalo ng pag-alam kung sino talaga ang mga taong ito kapag iniisip nilang walang nanonood. Ang kaalamang iyon ay nagkakahalaga ng higit sa anumang regalo sa kaarawan na natanggap ko. Nag-vibrate ang aking telepono sa isang text mula sa parehong hindi kilalang numero. Anuman ang desisyon ninyong gawin, Gina nga Natalie, hindi po kayo nag-iisa rito. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, ngumiti ako. Ang ngiti na iyon ay nanatili sa aking mga labi habang umalis ako sa restaurant. Ang huling text ni Lito ay kumikinang pa rin sa aking screen. Ang malamig na hangin ng gabi ay tumama sa aking mukha habang lumalakad ako sa bangketa.
At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, naramdaman kong maaari akong huminga ng maayos. Ang bigat ng kawalan ng katiyakan ay nawala, pinalitan ng isang bagay na mas matalim, mas malinis, ganap na kalinawan. Ang pagsisimula ng tunay na selebrasyon. Umupo ako sa aking kotse sa parking lot ng restaurant. Ang susi ay nasa ignition, ngunit tahimik ang makina. Ang digital na orasan sa dashboard ay nagbabasa ng 9:47 p.m. Malapit nang matapos ang kaarawan ko, ngunit ang tunay na pagdiriwang ay nagsisimula pa lamang. Nag-scroll ako sa ebidensya na inilipat ni Lito sa aking telepono. 23 larawan, 4 na audio recording at isang paper trail ng pinansyal na kataksilan na nagpinta ng isang larawan na napakakumpleto. Maaari itong isabit sa isang gallery na may pamagat na Paano sirain ang isang kasal sa 3 madaling hakbang. Ang pinaka nakakasira na recording ay 47 segundo lamang ang haba. Ang boses ni Carlo, kaswal at kumpiyansa. Hindi niya kailanman titingnan ang mga credit card statement. Ako ang humahawak sa lahat ng pananalapi. Hindi niya nga alam kung paano mag-login sa banking app natin. Ang tawa ni Isabel bilang tugon ay parang nabasag na salamin. Nagkamali sila tungkol dito, pati na rin. Binuksan ko ang aming joint banking account sa aking telepono. Ang app na inakala ni Carlo na hindi ko alam na umiiral. 3 buwan ng kahina-hinalang charge ang nakatingin sa akin. Romantikong mga hapunan sa mga restaurant na hindi ko pa napuntahan, mga hotel stay sa panahon ng aking work conference, maging isang pagbili sa tindahan ng alahas na may petsa, pagkatapos kong i-report na nawawala ang aking singsing. Napakakumpiyansa nila sa aking kamangmangan na hindi man lang sila nagtangkang itago ito. Ang aking mga daliri ay gumalaw sa screen ng telepono ng may surgical precision. Una, isang group text sa kanilang 3. Sana ay sulit ang gabi ninyo. Pinanood ko ang pag-deliver ng mensahe, pagkatapos ay halos kaagad. 3 dot ang lumitaw sa ilalim ng pangalan ni Carlo. Pagkatapos ay kay Isabel, pagkatapos ay kay Elisa, lahat ay nagtatype ng balisa, marahil ay gumagawa ng detalyadong kasinungalingan o desperadong paumanhin. Pinatay ko ang telepono bago pa dumating ang alinman sa kanilang mga mensahe. Ang pagmamaneho pa uwi ay tumagal ng 12 minuto sa tahimik na mga kalye ng suburb na may linya ng mga bahay kung saan malamang na naghahanda na ang ibang pamilya para sa gabi. Ang mga bata ay inilalagay sa kama, ang mga mag-asawa ay nagbabahagi ng mga usapan sa gabi, ang mga lolo't lola ay tumatawag para magpaalam. Normal na pamilya na may normal na problema at normal na pag-ibig. Nakalimutan ko kung ano ang hitsura ng normal. Ang aming bahay ay madilim maliban sa ilaw sa porch na ininstall ni Carlo noong nakaraang taon para sa aking kaligtasan. Maging ang kanyang maalalahanin na mga galaw ay tila may bahid na ngayon. Talaga bang nag-aalala siya tungkol sa aking kapakanan o ito ba ay pagpapakita ng pagkakasala bilang sobrang proteksyon? Sa loob, nilampasan ko ang aking cellphone charging station at dumiretso sa landline sa kusina. Ang lumang istilong telepono na palaging kinakampanya ni Carlo, natanggalin, ngunit iginiit kong itago. Paano kung may emergency at bumagsak ang mga cell tower? Ako ay nagpasalamat sa aking pagiging paranoid ngayong gabi. Sumagot si Ernesto sa pangalawang ring. Natalie, ayos lang ba ang lahat? Halos 10 sabi na. Kailangan ko kayong kausapin ni Helena. Available ba kayong dalawa? Oo, sweetheart. Hayaan mo akong kunin si Helena. Parang galit ka. Sumali si Helena sa linya pagkaraan ng isang sandali, hinihingal mula sa pagmamadali patungo sa telepono. Ano ang problema, honey? Sabi ni Carlo, ay masama ang pakiramdam mo ngayon. Nakinansela mo ang iyong birthday dinner dahil may episode ka. Ang salitang episode ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Nag-alala siya tungkol sa'yo, patuloy ni Helena, ang kanyang maternal concern ay kitang-kita kahit sa linya ng telepono. Sabi niya, ay paranoid ka nitong nakaraan, nag-i-imagine ng mga bagay, nagagalit sa wala. Humingi siya sa amin na bigyan ka ng space hanggang sa bumuti ang pakiramdam mo.
Ang manipulasyon ay kahanga-hanga sa saklaw nito. Hindi lang nagloloko si Carlo. Sistematikong sinisira niya ang aking kredibilidad, ipinipinta ako bilang wala sa sarili, upang kapag sa wakas ay lumabas ang katotohanan, magtatanong ang lahat sa aking bersyon ng mga pangyayari sa halip na sa kanya. Helena, Ernesto, sabi ko, ang boses ko ay mas matatag kaysa sa buong araw. Gusto ba ninyong makita kung bakit talaga kayo kinansela ni Carlo ngayong gabi? Ginugol ko ang sumunod na ilang minuto sa paglalakad sa kanila sa proseso ng pag-access sa mga file na ipinadala sa akin ni Lito. Ang katahimikan na sumunod ay napakakumpleto. Tiningnan ko ng 2 beses para tiyakin na hindi naputol ang tawag. Si Ernesto ang unang nagsalita, ang kanyang boses ay tila galit na hindi ko pa narinig mula sa aking mabait na biyenan. Ibinigay niya kay Isabel ang singsing ng lola ko. Ang ring na sadyang pinili ko para sa engagement ninyo dahil nasa pamilya namin ito sa loob ng 3 henerasyon. Ang singsing na yon ay sinadya para ipasa sa inyong mga anak, bulong ni Helena. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa luha. Dapat nanatili iyon sa aming pamilya. Mananatili iyon, sabi ko ng tahimik. Babawiin ko yon. Ang sumunod na oras ay naging blur ng mga pagbubunyag at reaksyon. Nagpadala ako sa kanila ng maingat na napiling mga piraso ng ebidensya. Sapat na para patunayan ang kataksilan nang hindi sila binabaha ng pinakamalupit na detalye. Ang mga larawan ay clinical, ang mga audio clip ay nakakasira, ang mga financial record ay hindi maikakaila. 37, taon na akong kasal sa ama ng batang iyon, sabi ni Helena habang umiiyak na malinaw kong naririnig sa telepono. Tinuruan ko siyang tratuhin ang isang babae sa pamamagitan ng panonood kay Ernesto na tratuin ako. Paano kami nagpalaki ng isang taong may kakayahan gawin ito? Hindi ninyo siya pinalaki na ganito. Tiniyak ko. Ginawa ni Carlo ang mga pagpipilian na ito bilang isang matanda. Binigyan ninyo siya ng pundasyon ng pag-ibig at respeto. Ang binuo niya sa ibabaw niyon ay kanyang desisyon. Habang nag-uusap kami, binuksan ko ang aking laptop at nag-login sa aming family WhatsApp group. 32 miyembro na sumasaklaw sa 3 henerasyon mula sa 90 taong gulang na lola ni Carlo hanggang sa bagong sanggol ng kanyang pinakabatang pinsan. Ang grupong ito ay nagbahagi ng mga wedding announcement, birth notification, at mga larawan ng bakasyon sa loob ng maraming taon. Ngayong gabi, magbabahagi ito ng ibang bagay. Pinili ko ang pinakamalinaw na larawan mula sa koleksyon ni Lito. Si Carlo at Isabel sa kanilang sulok na mesa, ang kaliwang kamay ni Isabel ay kitang-kita habang hinahalikan niya ang kanyang mga knuckle. Ang singsing ng lola ko ay nakakasalo ng liwanag ng kandila na parang spotlight sa kanilang kataksilan. Ang timestamp ay malinaw na nakikita. Martes ng gabi, 8:23 p.m. Walang caption, walang paliwanag, katotohanan lamang. In-upload para makita ng lahat na nagtiwala sa mga taong ito. Ang aking telepono na naka-off pa rin at nagcha-charge sa kusina ay nagsimulang mag-buzz laban sa counter na parang galit na bubuyog. Kahit nakapatay, naramdaman ko ang digital chaos na pinakawalan ko. Sumasabog ang group chat, sabi ni Ernesto. Ang kanyang boses ay naghahalo ng kasiyahan at kalungkutan. Ang pinsan mong si Maria ay nagtanong kung si Isabel ba talaga iyon na suot ang singsing mo. Ano ang sinabi mo sa kanya? Ang totoo, nakasinggulat namin ang lahat. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang mapuno ang aking mga pribadong mensahe sa laptop. Mga pinsan na nanood kina Isabel at ako na lumaki ng magkasama. Mga kaibigan ng pamilya na dumalo sa aming 2 kasal. Mga malalayong kamag-anak na nakarinig lamang ng mga kwento tungkol sa magbalae na mas malapit pa kaysa sa tunay na magkapatid. Ang mensahe ni Elisa ay dumating alas 11:34 p.m. Tinitigan ko ang kanyang mensahe sa loob ng mahabang panahon, nakakaramdam ng isang bagay na hindi ganap na pagpapatawad, ngunit hindi rin galit. Si Elisa ay na-manipulate din, naging hindi sinasadyang kasabwat sa aking pag-iisa. Pinaglaruan kaming lahat ni Carlo, ginagamit ang aming pagmamahalan bilang sandata laban sa isa't isa.
Ngunit ang manipulasyon ay isa pa ring pagpipilian. Maaaring tumawag si Elisa sa akin nang direkta sa halip na paniwalaan ang salita ni Carlo. Maaari siyang nagtiwala sa aming buwentitaong pagkakaibigan kaysa sa kanyang kamakailang mga paratang. Maaari siyang pumunta pa rin para makatiyak. Hindi niya ginawa. Ang bahay ay tila iba sa paligid ko habang isinara ko ang laptop at sa wakas ay binuksan muli ang aking telepono. 73 missed call, 112 text message, mga voicemail na malamang ay aabutin ng ilang oras para pakinggan. Ang digital avalanche na sinimulan ko ay patuloy na nagkakaroon ng momentum at ako lamang ang nakatayo ng ligtas sa itaas nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, naramdaman kong malakas ako. Hindi malupit, hindi mapanghimagsik, ngunit malakas sa paraan na nagmumula sa ganap na katapatan sa isang mundo na binuo sa mga kasinungalingan. Lahat sila ay minaliit ako. Si Carlo, Isabel, Elisa, maging ako. Nakalimutan nila na ang pinakatahimik na tao ay madalas na nakakakita ng pinakamarami. At ang pinakamapagtiwala na tao ay lumalaban ng pinakamahigpit kapag nasira ang tiwala na iyon. Bukas ay magdadala ng mga komprontasyon, desisyon at marahil ay mas maraming luha. Ngunit ang gabing ito ay akin. Nagising ako sa madaling araw sa tunog ng susi ni Carlo sa harap ng pinto. 23 oras na ang lumipas mula nang i-upload ko ang larawang iyon. 23 oras ng digital warfare na nagpanatili sa akin ng nakakagulat na kalmado. Masarap ang tulog ko kaysa sa loob ng ilang buwan. Ang bigat ng mga sikreto ay sa wakas ay nawala sa aking mga balikat. Mula sa bintana ng aking kwarto, pinanood ko siyang natitisod palabas ng kanyang kotse. Ang parehong kotse na sinabi niyang nasa shop noong nakaraang Martes nang sinabi ni Isabel na sinundo siya para dalhin sa trabaho. Isa pang kasinungalingan sa isang kuta na binuo mula sa mga iyon. Ang kanyang mga damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo at kahit mula sa ikalawang palapag, makikita ko ang pagod na nakaukit sa kanyang mga balikat. Ginugol niya ang gabi sa kung saan, marahil ay sa apartment ni Isabel, sinusubukang i-coordinate ang kanilang damage control strategy. Halos naawa ako sa kanila, nagkakagulo upang pigilin ang isang kalamidad na nilikha nila sa kanilang sariling kayabangan. Gumawa ako ng kape at umupo sa kitchen table, ipinosisyon ang sarili ko na may malinaw na tanawin ng harap ng pinto. Ang liwanag ng umaga na dumadaloy sa aming bay window ay tila iba. Mas malinis kahit papaano, na parang nilinis ng katotohanan ang mga tao ng naipong dumi. Ang pagsipol ni Carlo ay nagsimula bago pa siya makarating sa kusina. Isang walang tono na melody na nagpahirap sa aking mga ugat. Pumasok siya ng may labis na kaswalidad. Ang telepono ay nasa kamay na. Nag-i-scroll sa kung ano ang inakala kong desperadong mga mensahe ng damage control. "Magandang umaga, Han," sabi niya nang hindi tumitingin. Ang kanyang boses ay may gawin na pagiging magaan na ginagamit niya kapag siya ay nagsisinungaling. "Nasaan ka kagabi? Sinubukan kitang tawagan, ngunit napunta ito ng direkta sa voicemail." Ang kapalaluan ay kahanga-hanga. Magkukunwari siyang walang nangyari. Kumilos na parang ang mga pagbubunyag ng nakaraang gabi ay isang kathalamang ng imahinasyon ng lahat. Inilagay ko ang aking telepono sa buong kitchen island nang walang salita. Ang photo gallery ay bukas na sa maingat na dokumentadong ebidensya ni Lito. Pagkatapos ay tumayo ako at lumakad palayo, binibilang ang bawat hakbang ng may sadyang katumpakan. 1, 2, 3. Ang china cabinet ng lola ko, minana sa loob ng 3 henerasyon ng mga babae na hindi kailanman nagtanong sa katapatan ng kanilang asawa. 7, 8, 9. Ang refrigerator na natatakpan ng aming mga larawan ng bakasyon. Mga alaala na ngayon ay naiintindihan ko na halos katang-isip. 12, 13, 14. Sa hakbang 12, narinig ko ang kanyang matalim na paghinga, isang tunog na parang hangin na sinisipsip mula sa isang nabutas na gulong. Sa hakbang 15, tumama ang kanyang coffee mug sa sahig ng kusina na may tunog ng basag na tila umalingawngaw sa buong bahay. "Nilabag mo ang privacy ko." Ang mga salita ay sumabog mula sa kanya habang natitisod siya sa paghabol sa akin.
Ang aking telepono ay nakahawak sa kanyang nanginginig na mga kamay na parang ebidensya sa isang crime scene. Ang kanyang mukha ay namutla maliban sa dalawang maliwanag na pula sa kanyang pisngi. Tumawa ako. Ang tunog ay nagulat sa akin. Mayaman. Tunay na tawa na hindi ko narinig mula sa sarili ko sa loob ng ilang buwan. Carlo, nilabag mo ang buhay ko. Ninakaw mo ang singsing ko, ang credit card ko, ang tiwala ko, at ang kapatid ko. Ang privacy ay nawala sa sandaling nagpasya kang sirain ang aming kasal sa isang taong dapat ay nagmamahal sa akin. Sinubukan niyang ibalik ang aking telepono nang nanginginig ang mga daliri na parang ang pagbabalik nito ay babawi sa kanyang nakita. Natalie, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ito ang mukha nito. Talaga? Dahil mukha kang ikaw at si Isabel na nagkakaroon ng romantikong hapunan gamit ang ninakaw kong singsing habang nagpaplano na gamitin ang credit card ko para sa isang weekend getaway. Pinanatili kong conversational ang boses ko, halos kaaya-aya. Ano ba talaga ang hindi ko naiintindihan? Ang kanyang bibig ay bumukas at sumara nang walang tunog. Si Carlo ay palaging mabilis sa mga paliwanag. May kakayahang i-rationalize ang kahina-hinalang pag-uugali sa pamamagitan ng detalyadong kwento na nagtanong sa aking sariling mga perception. Ngayon na nakaharap sa photographic evidence, ang kanyang silver tongue ay naging tingga. Darating ang locksmith sa loob ng 90 minuto. Tumawag ako sa kanila sa madaling araw, nagpapaliwanag na kailangan kong palitan ang mga lock dahil sa isang security concern. Hindi sila nagtanong. Iligpit mo ang mga gamit mo. Sabi ko, itinuturo ang hagdan. Kunin mo lang ang sayo, hindi ka na nakatira rito. Ang pagbabago ay kaagad at predictable. Ang gulat ay naging pagtanggi. Ang pagtanggi ay naging galit. Ang galit ay naging desperadong pakikipag-ayos. Nag-ikot siya sa kanyang karaniwang mga taktika na parang isang manlalaro na gumagamit ng parehong playbook. Mga luha na gumana sa aming mga unang pagtatalo. Mga pangako na ginawa niya at sinira bago pa. Blame shifting na minsan ay nagpaduda sa akin sa sarili kong reality. Kasalanan lahat ni Isabel, sabi niya. Hinawakan ang aking mga kamay gamit ang parehong mga daliri na humipo sa balat ng aking kapatid. Sinuway niya ako, Natalie. Matagal na niya akong hinahabol. Mahina ako pero mahal kita. Palagi kitang minahal. Hinugot ko ang aking mga kamay at umatras. Pinag-aralan ang kanyang mukha na parang nakikita ko ito sa unang pagkakataon. Ang parehong asul na mata na nangako sa akin ng walang hanggan. Ang parehong bibig na bumulong ng matamis na kasinungalingan. Ang parehong ekspresyon na suot niya habang tinutulungan akong hanapin ang nawawala kong singsing. Tama ka sa isang bagay, mahina ka, sabi ko. Ngunit hindi ka pinilit ni Isabel na magsinungaling sa iyong mga magulang tungkol sa birthday dinner ko. Hindi ka niya pinagawa na magnakaw sa aming ipon o gamitin ang credit card ko para sa inyong mga romantikong getaway. Hindi ka niya pinagawa na tawagin akong wala sa sarili para bigyang katwiran ng inyong kataksilan. Napaatras siya sa huling bahagi. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga episode na sinasabi mo sa lahat? Ang paraan ng sistematikong pagsira mo sa aking kredibilidad upang magtanong ang mga tao sa aking katinuan sa halip na sa iyong katapatan. Ngumiti ulit ako at sa pagkakataong ito ay hindi ito kaaya-aya. Minaliit mo ako, Carlo. Nakalimutan mo na ang pagtitiwala ay hindi nangangahulugang pagiging hangal. Isang pintuan ng kotse ang sumara sa labas, sinundan ng nagmamadaling mga yapak sa aming harap ng porch. Si Isabel, right on schedule. Malamang na tinawagan niya si Carlo sa buong umaga. Pinaplano ang kanilang strategy. Nagpapasya kung sino ang magsasabi, kung ano at kung paano nila mababawasan ang pinsala. Pumasok siya nang hindi kumatok, isang pribilehiyo na nakuha niya bilang aking sister-in-law. At malapit nang mawala bilang aking taksil. Ang kanyang maskara ay nakalat. Ang kanyang buhok ay hindi nasuklay at ang singsing ng lola ko ay kumikinang pa rin sa kanyang daliri na parang bikon ng kanyang pagiging makasarili. Natalie, pakiusap. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay may parehong nagmamakaawang tono na ginamit niya noong bata pa nang nahuli siyang nagnanakaw ng cookie.
Hindi ko sinasadya na umabot ito sa ganito. Nangyari lang. Tiningnan ko siya. Talagang tiningnan. Nakikita ng malinaw marahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang babaeng ito ay umalo sa akin habang umiiyak ako tungkol sa aking mga problema sa kasal. Nakinig sa akin na nag-aalala tungkol sa malayo na pag-uugali ni Carlo. Inaliw ako nang inakala kong nawawala na ako sa sarili dahil sa maliliit na kataksilan na hindi ko mapatunayan. Suot mo ang singsing na hinanap ko sa buong bahay, sabi ko. Ang boses ko ay matatag sa kabila ng galit na nabubuo sa aking dibdib. Hinayaan mo akong umiyak sa balikat mo, iniisip na nawala ko ito. Inaliw mo ako habang suot ang ebidensya ng inyong kataksilan. Ito ay... Nagsimula siya. Ano? Putol ko. Masaya, madali. Tinawanan niyo ba iyon kasama niya? Tungkol sa kung gaano ako katanga. Tungkol sa kung gaano kadali akong lokohin. Ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. Isa pang kotse ang pumasok sa driveway. Ang katangi-tanging ugong ng makina ni Ernesto. Nagmaneho sila sa gabi tulad ng inaasahan ko. Ang komprontasyon ay malapit ng maging isang family affair. Si Ernesto ang unang pumasok sa pinto, ang kanyang karaniwang malumanay na mukha ay matigas sa galit na hindi ko pa nakita. Sa likod niya, si Helena ay tila tumanda ng 10 taon sa magdamag. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga mula sa pag-iyak. Nang walang salita, lumakad si Ernesto ng direkta kay Carlo at sinampal siya sa mukha. Hindi isang theatrical movie slap, kundi ang tunay. Matatag, nakakagulat, at ganap na panghuli. Ang tunog ay pumutok sa kusina na parang putok ng baril. Napaatras si Carlo, isang kamay ay nakadikit sa kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang bibig ay bumukas sa gulat. Sa loob ng 15 taon ng kasal, hindi ko pa nakita ang sinumang naglalagay ng kamay sa kanya. Iyan ay para sa singsing, sabi ni Ernesto ng tahimik. Ang singsing ng lola ko na dapat ay mananatili sa aming pamilya. Tumanggi si Helena na tumingin kay Isabel. Pinanatili ang kanyang mga mata kay Carlo nang may ekspresyon ng isang nakatingin sa roadkill. Nandidiri ako sa iyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang tono at panghuli. 30 taon kitang kilala, Isabel. 30 taon ng mga kaarawan at bakasyon at family dinner. 30 taon ng pag-iisip na ikaw ay isang taong karapat-dapat mahalin. Nagsimulang magsalita si Isabel, ngunit itinaas ni Helena ang isang kamay. Pinigilan siya. Huwag na lang. Walang anumang masasabi mo na gagawing iba ito kaysa sa kung ano ito. Isang kataksilan na napakakumpleto. Binago nito kung paano ko nakikita ang huling 3 dekada ng aking buhay. Ang kusina ay naging tahimik maliban sa tik ng orasan sa dingding at ang paghinga ni Carlo. Sa labas, tumahol ang aso ng isang kapitbahay at sa kung saan sa kalye may nagsimula ng lawnmower. Normal na tunog ng Sabado ng umaga mula sa isang mundo na hindi binaligtad ng mga kasinungalingan at kataksilan. Hindi na ito ang digmaan ko lamang, naging kanila na rin ito. Isang pamilya na nabasag ng pagiging makasarili at mga kasinungalingan na aabutin ng mga taon para gumaling, kung posible man ang paggaling. Nag-buzz ang aking telepono sa isang text mula kay Elisa. Pakiusap, tawagan mo ako. Maaari kong ipaliwanag ang lahat. Dinilet ko iyon nang hindi binabasa ng 2 beses. Ang ilang paliwanag ay huli na at ang ilang kataksilan ay napakalalim para tulay ng mga salita. Ginawa ni Elisa ang kanyang pagpipilian nang pinili niya ang bersyon ng reality ni Carlo sa loob ng 20 taon ng pagkakaibigan. Ang pinakamadaling pagputol ay minsan ang pinakamalinis, natutunan ko. Ang locksmith ay dumating 50 na minuto ng maaga. Isang lalaking may balbas na nagngangalang Mang Ben na tumingin sa tensyonadong mga mukha sa aking kusina at hindi nagtanong maliban sa karaniwang deadbolt o isang bagay na mas secure. Pinili ko ang mas secure. Ang ilang pintuan kapag isinara ay dapat manatiling ganoon. Habang nagtatrabaho si Mang Ben, kinolekta ni Carlo ang kanyang mga gamit ang mekanikal na paggalaw ng isang taong nagulat. Si Isabel ay nawala ng walang paalam, malamang na napagtanto na ang kanyang presensiya ay nagpapalala lamang ng mga bagay.
Umupo sina Ernesto at Helena sa aking kitchen table, umiinom ng kape at nanonood sa kanilang anak na nag-iimpake ng kanyang buhay sa mga garbage bag na parang basura na ginawa niya sa aming kasal. Ang bahay ay nasa pangalan nating dalawa, sabi ni Carlo. Ang kanyang boses ay walang laman habang isinisiksik niya ang mga kamiseta sa isang duffel bag. May mga karapatan ako. Ibinigay mo ang iyong mga karapatan nang nagsimula kang magnakaw sa akin, sagot ko. Sinuri ang mail na naipon sa nakaraang linggo. Mga bill, catalog, at isang sulat mula sa aming insurance company tungkol sa aking ring claim. Ipaliwanag ng lawyer ko ang iba pa. Ang lawyer na iyon ay si Attier Mira, inirekomenda ng book club ni Helena pagkatapos gamitin siya ng kaibigan niyang si Janet sa sarili niyang diborsyo. Siya ay walang awa, babala ni Janet. Ngunit patas, kung ikaw ay nasa tama, titiyakin niyang mananatili ka roon. Imba araw pagkatapos ng komprontasyon, umupo ako sa tapat ni Attier Mira sa kanyang opisina sa sentro, pinapanood siyang suriin ang ebidensya na tinipon ni Lito. Siya ay eksaktong inilarawan ni Janet. Matatalim ang mata, walang nonsense, na may uri ng kumpiyansa na nagmumula sa panalo sa mga labanan na kinatatakutan ng iba na labanan. Ito ay napakadetalyado, sabi ni Attier Mira, nag-scroll sa mga larawan at financial record. Ang kaibigan mong waiter ay dapat mag-isip ng karera sa private investigation. Nangangalaga lang siya sa akin, sabi ko. Ang mabubuting kaibigan ay nagkakahalaga ng ginto, sagot niya, nagsusulat sa isang legal pad. Lalo na ang mga kaibigan na nagdo-document ng lahat. Ang pagnanakaw sa pananalapi lamang ay nagbibigay sa atin ng malaking kalamangan. Ang sumunod na Sabado, eksaktong isang linggo, pagkatapos ng aking disastrous birthday dinner, ginawa ko ang parehong reservation sa Chez Loron, mesa para sa 7 maid. Sa pagkakataong ito, napuno ko ang bawat upuan. Ngumiti si Marisa ang hostess nang makita niya akong pumasok kasama sina Ernesto at Helena. Ginngeng, Natalie, napakaganda namang makita kayo ulit at nagdala kayo ng mga kaibigan. Pamilya, pagwawasto ko, naramdaman ang salita na tumitira ng iba sa aking dila. Ang tunay na uri. Si Lito ay lumitaw halos kaagad. Ang kanyang profesional na demeanor ay lumambot nang makita niya ang aming grupo. Ginya nga Natalie, isang kasiyahan. Ang karaniwan ninyong mesa? Sa totoo lang, gusto kong humiling ng ibang mesa, sabi ko. Isang may tanawin. Naunawaan niya kaagad, dinala kami sa isang mesa sa tabi ng bintana kung saan makikita ko ang kalye, ang mga taong naglalakad, ang mundo na patuloy na umiikot sa kabila ng lindol na yumanig sa aking buhay. Ang ika-4 na miyembro ng aming party ay si Attier Mira, na sumang-ayon na sumali sa amin pagkatapos i-finalize ang mga papel ng diborsyo. Siya ay mas maliit kaysa sa inasahan ko, na may pilak na buhok at mga mata na walang pinalampas. Sana ay hindi mo iniisip na ihalo ang negosyo sa kasiyahan, sabi ko habang umuupo siya. Nalaman ko na ang pinakamahusay na negosyo ay madalas na nangyayari sa masarap na pagkain, sagot niya, tinanggap ang menu na inalok ni Lito. Bukod pa rito, ang pagdiriwang ng mga tagumpay ay bahagi ng proseso. Ang ika-5 upuan ay para sa isang hindi inaasahang tao. Si Dr. Sara de la Cruz, ang therapist na inirekomenda ni Helena. Nakikita ko siya 2 beses sa isang linggo, inu-unravel ang 15 na taon ng emosyonal na manipulasyon at muling nadidiskubre kung sino ako sa ilalim ng maingat na pagtatayo ni Carlo sa aking pagkatao. Mahalaga na may mga saksi sa iyong paglago, sabi ni Dr. Sara nang imbitahan ko siya. At gusto kong makilala itong si Lito na tumulong sa iyo na hanapin ang iyong lakas. Si Lito mismo ang aming ika-6 na bisita, sumali sa amin sa kanyang break na may pahintulot ng manager. Pinalitan niya ang kanyang server's apron ng isang simpleng button-down shirt. Mukhang mas bata ng walang propesyonal na uniforme. Hindi pa ako naging dinner guest sa sarili kong restaurant noon. Inamin niya, umupo sa upuan sa tabi ni Dr. Sara. Hindi ka pa nakatulong na malutas ang isang kasal noon, sagot ko. Ngayong gabi ay tungkol sa mga first. Nag-toast kami ng tunay na champagne sa pagkakataong ito. Dom Perignon, hindi ang house brand na ininom ko nang nag-iisa isang linggo bago iyon.
Si Ernesto ang unang nagtaas ng kanyang baso. Sa katotohanan, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng emosyon sa kanyang mga mata. Sa mga pagtatapos, dagdag ni Helena, ang kanyang sariling baso ay nasalo ang liwanag ng kandila. Sa mga bagong simula, tapos ko, naramdaman ang mga salita na umaalingaw-ngaw sa aking dibdib. Nagdala si Lito ng isang hiwa ng birthday cake. Chocolate na may sariwang strawberry sa halip na ang red velvet na hindi kailanman dinala ni Carlo. Sa house na po, sabi niya ng kumindat, inilagay iyon ng may isang kandila. Mas mahusay na huli kaysa sa huli pa. Nang hipan ko ang kandila, gumawa ako ng isang hiling na hindi ko naisip na hilingin noon, para sa lakas na patuloy na piliin ang sarili ko araw-araw sa nalalabi ng aking buhay. Ang paglalakbay, pabalik sa sarili. Ang mga linggo na sumunod ay naging blur ng maliliit na tagumpay at praktikal na desisyon. Sinubukan ni Carlo ang lahat. Guilt trip na hindi pinansin. Mga love letter na dumiretso sa basura. Mga bulaklak na in-deliver sa aking opisina na inidonate ko sa lokal na nursing home. Nagpakita siya sa paborito kong coffee shop, sa grocery store, sa mga lugar na alam niyang pupuntahan ko, palaging may parehong desperadong ekspresyon at rehearsed na paumanhin. Nagkamali ako, sasabihin niya, na parang ang kataksilan ay isang bagay na nangyari ng hindi sinasadya, tulad ng pagtapon ng kape o pagkalimot sa isang anibersaryo. Gumawa ka ng pagpipilian, sagot ko, lumalakad sa tabi niya na parang estranghero na humihingi ng direksyon sa isang lugar na hindi ko pa napuntahan. Hinarangan ko ang kanyang numero, isinara ang aming joint account, at freeze ang mga credit card. Ang bawat praktikal na hakbang ay tila pagtatanggal ng lumang balat, nagbubunyag ng isang bagay na mas malakas sa ilalim. Ang babae na minsan ay humingi ng paumanhin sa pag-iral ay natututo na sumakop sa espasyo nang hindi nagpapaalam. Ang komprontasyon kay Isabel ay dumating 3 linggo pagkatapos sa Whole Foods sa 5th Street. Namimili ako para sa mga sangkap ng hapunan. Sa wakas ay natutong magluto para sa isang tao sa halip na laging maghanda ng pagkain para sa dalawa. Siya ay nasa produce section, mukhang mas payat kaysa sa natatandaan ko. Ang kanyang karaniwang kumpiyansa ay napalitan ng isang bagay na mukhang takot. Nakita niya ako muna, ang kanyang mukha ay umiikot sa mga emosyon na hindi ko mabasa. Nang magtagpo ang aming mga mata sa kabila ng Apple display, lumakad ako ng direkta patungo sa kanya, ang aking kamay ay nakalahad. Ang sing-sing, sabi ko lang. Tumingin siya sa paligid na parang umaasa na may sasagip sa kanya mula sa usapan. Ang produce section ay nagpatuloy sa Sabado ng hapon na pagmamadali sa paligid namin. Mga pamilya na pumipili ng gulay. Mga mag-asawa na nagtatalo tungkol sa plano ng hapunan. Mga bata na nagmamakaawa para sa candy. Normal na tao na namumuhay ng normal. Natalie ako. Ang singsing Isabel. Inalis niya iyon nang walang iba pang salita. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya at galit. Ang diamond ay naramdaman na mas mabigat kaysa sa natatandaan ko. Nabibigatan sa mga kasinungalingan na sinapian nito. Naglakad ako ng diretsyo mula sa grocery store patungo sa Pawn King sa Madison Avenue, kung saan isang payat na lalaki na may mabait na mga mata ang nag-alok sa akin ng higit sa inaasahan ko. Ang alahas ng pagkakasala ay palaging nagbebenta ng mas mababa kaysa sa alahas ng pag-ibig, sabi niya nang may alam ng ngiti. Ngunit ang piraso na ito ay may magandang batayan. May magpapahalaga rito ng maayos. Ginamit ko ang pera para sa mga legal fee at isang weekend getaway sa Napa kasama sina Ernesto at Helena, ang tunay kong pamilya, ang mga hindi kailanman nagsinungaling upang protektahan ang isang kasinungalingan. Nanatili kami sa isang bed and breakfast na pinamamahalaan ng isang babae na 2 beses ng diborsyado at 3 beses ng ikinasal. Ang pangatlong beses ang may charm, sinabi niya sa akin habang nag-aalmusal. Ngunit ang unang beses na nag-iisa ay magic. Lumipat si Isabel sa ibang estado sa loob ng 1 buwan ayon sa Family Gossip Network na naging hindi ko inaasahang serbisyo ng intelligence. Sinabi sa akin ni Helena na hindi man lang siya dumalo sa sarili niyang goodbye dinner.
Ang ilang kaibigan na natitira sa kanya ay masyadong nandidiri upang magpakita. Hayaan mo siyang kumain ng nag-iisa